Ika'y may galak sa puso mo, sapagkat may aaliw sa damdamin mo na di mo matantot malirip ba't naganap sa iyo yaon. Sapagkat siya una nga, kapag nadama mo ang banal na tinatawagan mo, mayroong kang taga-aliw at bulag ka sa mga bagay na nakikita mo magdudulot ng sakit sa puso mo. Kundi ang makikita mo na lamang, yaong magpapagalak habang ika'y nasa upuan na digulong. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal ko, hindi ang kayamanan ang nakapagpapasiya sa tao. Tatandaan ninyo, limpakmang salapi ang nasa sayo, hindi ka buong buhay ay masaya. At di buong panahon hanggang kamatayan mo dadali ng salapi mo. Subalit, ang tataglayin ng katauhan mong mula sa Espiritu, hanggang kamatayan mo, kasama mo ito. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan, tinuran ba sa iyo ng Amang huwag kang magpayaman? Walang nasa Bibliang gayan. Hindi sinasabi sa Bibliang huwag kayong magpayaman, kundi ang tinuran, napakahirap makapasok sa kaharian ng Ama ang isang mayaman. Bakit? Mahirap pa sa butas ng karayom ang kanyang pagdaraanan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Bakit nga baga? Bakit nga baga, mga mahal ko? Kung ang kayamanan mo ng sinamba mo, Diyos mong salapi mo, wala kang pakialam sa kapwa mo. Makasakit ka man ng damdamin, walang bali sa iyo, sapagkat mas mahalaga salaping pinahahalagahan mo. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Buhay po ba Espiritu? Kung magkagayon tao, manalig kang buhay na gaganap sa iyo. Bangon ka. Nananalig ka bang sa oras na ito ay lalakas ka? Kapag pinagtiwalaan mo yan, magaganap sa buhay mo, bagamat matagal ka nang may sakit. Kahit na may sakit ang tao, nahihilo, kailangan naliligo araw-araw. Kapag ikaw ay nahihilo at di ka naliligo, lalo kang mahihilo. Buhay po ba ang Diyos? Mayroong tao na napakahalaga ng kanyang katawan, ayaw basain. Kapag hindi ka nakakadampi sa tubig, di nadadampian, lalo kang malagkit. Lalo kang nanlalambot, lalo kang nanghihina. Maligo ka, lalakas ka. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, may edad ka na, tamad kang uminom, tamad kang maligo. Hindi ka ba sasama ang pakiramdam? Ang tao may tubig sa katawan. Kapag kinulang ka ng tubig, iba pakiramdam mo. Kapag ang tubig na yan ay hindi lumalakad sa buong katawan, may namamaga sa'yo. Anong dapat gawin? Kumilos ka tao. Ipagkaloob mo ang kahinaan mo sa Amay, kalakasan mo. Buhay po ba ang Diyos? Mayroong
mga matatanda tamad magsipaligo. Bakit po? Kayo nga ang mga may edad dapat naliligo araw-araw. Araw-araw maliligo kayo. O ba? Araw-araw ligo ang tao. Nilalagnat po kaya hindi ako naliligo. Ay, dapat nga maligo ka dahil nilalagnat ka. Eh pag minahal mo yung lagnat mo, kikiukuin ka sa ginawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po hindi ako naliligo, kumikirot ang paa ko. Ay, maligo ka kahit kumikirot ang paa mo. Pag di ka ba naligo, mawawala ang kirot ng paa mo? Nako, alam niyo po ang kalinisan, tanda ng kalakasan. Buhay po ba ang Diyos? Ang kalusugan, makikita mo sa kalinisan. Buhay po ba ang Diyos? Hindi yung sinuklay mo, buhok mo, pinunggos mo at nagpabango ka, sama pa rin ang lasa niya. Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga mahal ko, nagising na kayo, ano po? Buhay po ba ang Diyos? Nako, kayo po, magsiligo na kayo. Tapos langis ka ng langis. Buhay po ba ang Diyos? Pakialamero yan nga po, kunching na yan Hindi po, kasi talaga naman pong pagkahirap-hirap naman niya. Lagkit-lagkit ng buhok mo. Buhay po ba ang Diyos? Tapos sasabihin, kaya po, kunching, kaya po, hindi ako naliligo, masakit ang ulo ko. Maligo ka nga nang mawala sakit ng ulo mo. Sabi ng utak mo, ayaw nang gumalaw, masikip na ang pagdanan, ang init-init na ng pakiramdam. Kaya, nako, mainitin pa ulo. Buhay po ba ang Diyos? Po, kunching, inuubo po ako, kaya hindi ako maligo ano naman kung inuubo ka? Mag-init ka ng tubig, magpakulo ka ng dahon-dahon. Upang habang nakabukas ang pores ng balat mo, sinisip-sip ng baga mo ang pumapasok na pakla sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Doon sa naniniwala sa dahon-dahon, mangkepwing sasabihin ng iba. Subalit doon sa hindi naniniwala ang dahon-dahon, tubig na natural. Mas maganda po yung hindi naka-stack sa tangke, yung galing sa poso sa ilalim, yung kabobo ang balang, galing sa ilalim, nilalagnat, buhusan mo yan! Buhay po ba ang Diyos? Nilalagnat po kaya hindi ko po naliliguan baka po masubuan. Naku po, mahal na ama ko. Paano kung masubuan nga, pumasok sa utak niya yung init? Meningitis pa yan. Kaya mga mahal ko, mag-aaral po kayo ng tamang pamamaraan. Ba't ikaw, Apo Kunching, nanggagamot kayo, nagkakasakit ka rin? Tao pa rin si Apo Kunching. Hindi na siya kaluluwa. Hindi pa siya kaluluwa. Siya ay tao pa rin. Ang buhay na tao, tutubo ang gustong tumubo, sapagkat kayo'y lupa lamang. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kaya nga may kagalingan, may karamdaman. Kaya nga may karamdaman, may kagalingan. Paano ka pagagalingin ng ama kung wala kang sakit? At ang pinakamahirap gamutin, ang kanser sa isip. Ano yung kanser sa isip na yon? Kahit sinasabi na, anak, manahimik ka, ipatag mong kalooban mo. Sasabihin, bakit po ba di ako makatulog? Bakit ka nga makakatulog, iniisip mo kung ano-ano. Kaya kahit walang butike, nakikita mo'y butike. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, yung iba, panaginip lang binibigyan na ng mahabang-habang pag-iisip. Diyos ko, ano kaya yung kahulugan ng napanaginip ko na yun? Basahin mo sa Biblia. Huwag mong paniniwalaan kung ano-ano. Kapag ang napanaginip mo si Kristo, kinakausap ka, maniwala ka. Totoo yaon. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos?
Hindi bagat ang mga naunang ginamit ng Ama nakipagniig sa pamamagitan ng panaginip. Katulad ni Jose, paanong pinabatid ng isang anghel ng Ama na siya ay magpakasal pa rin kay Maria. Palihim niyang tatakasan si Maria sapagkat nalaman niya buntis. Subalit anong sinabi ng anghel sa panaginip?